Siya si Apolinario Mabini, ang unang Prime Minister ng Pilipinas, kilala rin bilang utak ng revolusyon. Noong 1896, tinamaan si Mabini ng polio at tuluyang naparalisa ang kanyang mga binti. Nagsilbi siyang tagapayo ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas, na lubos na nagtitiwala sa kanyang mga payo. Ang impluwensya ni Mabini kay Aguinaldo ay napakalakas, kaya tinawag siya ng kanyang mga kritiko bilang Dark Chamber of the President. Ngunit si Mabini ay hindi lamang isang tagapayo. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang tumulong sa pagbuo ng mga pundasyon ng Republika ng Pilipinas. Hanggang sa kanyang kamatayan noong 1903, ipinakita niya ang patuloy na suporta para sa Philippine Independence. Magandang umaga sa lahat. Ako pala si Patricia Jane Villarin at ang napili kong Filipino hero ay si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay kilala rin bilang isang utak ng liberasyon, isang kilalang bayani ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Kahit na nagmula sa isang mahirap na pamilya, nagtagumpay si Mabini sa kanyang pag-aaral at naging isang abogado. Si Mabini ay isang matalinong bata at mahilig mag-aral. Kahit na mahirap ang kanilang pamilya, nagsumikap siya para makapag-aral. Nagtrabaho siya bilang isang katulong sa bahay at tagapagtahi upang matustusan ang kaniyang pag-aral. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran, Maynila, at nakapagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1894. Noong 1896, sumali si Mabini sa revolusyonaryong laban sa Espanya. Naging tagapayo siya ni General Emilio Aguinaldo, ang pinuno ng revolusyon. Naging malaki ang kanyang impluwensya sa pagbuo ng pamahalaan ng Pilipinas. Isinulat niya ang konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas, na kilala bilang Konstitusyon ng Malolos. Sa kabila ng pagiging parehasado dahil sa polio noong 1896, patuloy na naglingkod si Mabini sa kanyang bayan. Naging punong ministro siya ng Pilipinas mula noong Enero hanggang Mayo 1899. Nagtrabaho rin siya bilang kalihim ng ugnayang panlabas. Noong 1899, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Nahuli si Mabini ng Amerikano at ipinatapon sa Guam. Pinayagan siyang bumalik sa Pilipinas noong 1903. Ngunit, namatay siya ilang buwan pagkatapos dahil sa kolera. Siya ay 38 taong gulang lamang. Si Apolinario Mabini ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang mga ideya at prinsipyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon. Ang kanyang mga sulatin tulad ng El Verdadero Decalogo at Programa Konstitusyonal de la República Filipina ay naglalaman ng kanyang mga pananaw tungkol sa mga pamahalaan, karapatan ng tao, at ang pagiging isang Pilipino. Maraming mga lugar, paaralan, at institusyon ang pinangalanan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa Pilipinas. Kabilang nandito ang Mabini Bridge, Mabini Highway, at Mabini Shrine. Ang kanyang larawan ay lumilitaw din sa 10 peso na barya at papel na pera ng Pilipinas. Ang buhay ni Apolinario Mabini ay isang halimbawa ng tapang, dedikasyon, at pagmamahal sa bayan. Sa kabila ng kanyang pagsubok, patuloy siyang naglingkod sa kanyang bayan at nag-iwan ng isang malaking pamana sa mga Pilipino.